Hala, matindi to. Army Colonel sa Tacloban pumalag sa ginawa ni PBBM at Romualdez. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Gusto kong i-share sa inyo ang... Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba dito sa boses, no? Walang iba kundi si General Macanas. Ayan, syempre supportahan natin yan si General Macanas. The General's Viewpoint. Ayan, ipagpatuloy natin. Post ng isang Army Major, si Major MJ Chico. Mahaba-habang post ito tungkol sa nangyaring kaguluhan sa ating bansa. Ito siya, isa bimedaled Army Major. Yung makita nyo dito yung mga medalya niya nasa kanyang right breast. Yan yung mga medals. Ibig sabihin kapag marami kang medalya, marami kang na-achieve na nandudong ka sa katungkulan mo talaga, di ba? Ganun yun mga katunay. Sa bimedaled Army officer, Major MJ Chico. Ayun. Sabi niya, so itong post niya is 49 minutes ago. So bagong post lang. Minamahal kong kababayan, I'm speaking out today about the alarming developments in our country. Ang madaliang pag-aresto at paglipad patungong the Netherlands kay former President Duterte gamit ang isang private jet is a clear indication of the ruthless political agenda of President Marcos Jr. and House Speaker Martin Romualdez. Di ba parang ang ruthless, di ba sa Tagalog yung paghihiganti? Tama ba yun? Tama ba? Kaya mga katunay, i-correct nyo ako kung mali. Napaisip ako, what's next kaya na gagawin nila? Ayan o, di ba sa nangyaring ang pagpadala kay PRRD dun sa ICC, talagang marami talagang mga espekulasyon talaga na mali. Maraming nagsasabi na mali talaga. No, maraming mali. No, hindi lang naman isang tao o dalawang tao ang nagsasabing mali. Kaya nga 'di ba, sana pinag-isipan na muna nila maigi. Pinag-ingatan nila kung ano man 'yan, kung plano ba 'yan o ano, dapat pinag-ingatan niyo na lang eh. 'Di ba? Dapat dinaan niyo sa tamang proseso. Kasi hindi nyo kasi nadaan, kahit sabihin nyo na dinaan naman namin sa tamang proseso eh. Kaso nga lang syempre, yung sa proseso nyo, sinasabi nyo, tama para sa inyo. Pero sa mata ng iba, no, mali yung naging proseso. Kasi nga hindi naman siya dinaan dito sa bansa natin. Dapat dito muna siya eh. 'Di ba? Dito dapat siya pagdidesisyonan kung ano ba ang magiging desisyon kay PRRD dito sa Pilipinas. Kasi ang narereklamo lang sa kanya, no, yung mga nangyari dito nung war on drugs. Pilipino sa Pilipino lang. Kumbaga problema lang ng Pilipino yan eh. 'Di ba? Hindi naman dapat makialam ang ibang bansa sa problema natin dito sa Pilipinas. Unang-una, hindi naman war crimes yan at meron tayong hustisya dito sa Pilipinas na pwedeng lutasin yan kung ano man yan. Hindi dapat talaga makialam ang mga dayuhan dito. Ika nga, may nakikita kayo, di ba? May nag-aaway na magkapitbahay. O nag-aaway yung magkapitbahay. Hindi nyo away yun. Hindi ka kasali ron. Wala kang alam dun. Hindi mo alam kung ano pinag-ugatan ng away nila. Tapos nadidinig mo lang, nag-aaway sila. Tapos bigla kang makikialam. Di ba makikigulo ka sa kanila? Eh hindi mo nga alam kung ano yung pinag-awayan nila. Parang ganun din yun. 'Di ba? Hindi naman alam ng ICC yan eh. Ngayon, yung mga hinahain yung ebidensya, yung mga hinain sa ICC na ebidensya, syempre kung ikaw galit ka kay PRRD, ang ihahain mong ebidensya dun eh, yung talagang kasamaan talaga na sinasabi na ginawa ni PRRD daw. 'Di ba? Pero yung kabutihan, yung kagandahan na naging resulta ng war on drugs ni PRRD, hindi mo sasabihin yun. Di ba? Hindi mo sasabihin yung gano'n.
Oh, ano ba talaga pakay niyang war on drugs na yan? Bakit tinatag yan? Bakit tinayo yan? Bakit ganyan yan? Oh, syempre, yung tunay na motibo ng war on drugs, hindi sasabihin ng mga kalaban yun, ng mga galit kay PRRD, hindi nila para pabanguhin dahil syempre nga, gusto mo nga siyang makulong dun, gusto mo nga siyang maano dun eh. Syempre, ang ihahain mo dun, yung kung ano yung hindi maganda at alam mo na madidiin si PRRD, parang ganun yun. 'Di ba? Ang matinding pagnanasa ni Martin Romualdez na maging presidente ng Pilipinas sa 2028 has led to a toxic political climate, kagaya ng ginagawang garapalang pag-atake kay BP Inday Sara, pagbabalasubas sa budget ng gobyerno, lantarang pakikialam sa pundo at implementation ng mga assistance programs. Ayan no, kung ganyan kasi yung nakikita kay Tams, no, kung ganyan yung nakikita sa kanya ng mga tao, syempre kung ikaw naghahangad ako ng mataas na posisyon, siguro kung ginagawa mo man o hindi, yung mga ibinibintang sa'yo, siguro para sa akin hindi na para mangarap muna ako ng mataas na posisyon. 'Di ba? Kasi 'di ba? Puro negative eh. Negative yung nakukuha ko sa mga tao. Sa tingin ba na mananalo ba ako? 'Di ba? Mananalo ba ako kung sakaling lalaban ako? 'Di ba? Syempre hindi. 'Di ba? Kung tutuusin kaya nagka-leche-leche talaga eh. Dahil talaga kung tutuusin, nagsimula talaga to, no? Uulitin ko, nagsimula nung naging number 1 si VP Sara sa mga survey eh. Dahil alam naman natin, marami talagang nangangarap maging presidente. No? Siyempre, wala naman ibang pwedeng pumalit kay PBBM sa susunod pagkatapos ng termino niya, kundi si VP Sara. Siya lang yung fit eh. O, pinaglalaban nga si Tulfo, tsaka si VP Sara. Silang dalawa yung umaalingasaw na talagang maglalaban sa 2028 election ng presidente. Ngayon si Tam, siyempre hindi naman masyado napapansin kahit na ginagawa niya na nagbibigay na siya ng mga tulong, nagbibigay na siya ng mga ayuda, hindi pa rin siya kinabibiliban ng mga tao. 'Di ba? Hindi pa rin siya, kumbaga hindi pa rin napapalapit yung loob ng mga tao sa kanya. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya umaangat. Ngayon, kung nakikita mo na siguro na, yung mga tao ganito sa akin, dapat dun pa lang mag-isip na siguro wag na lang ganito kasi alam mo naman din na matatalo ka. 'Di ba? At isa pa, no? Kung sakasakaling ipilit kung ano yung gusto mo, ipipilit ko, talagang gusto kong maging presidente. Kung meron ka mang ganun na iniisip, no? Depende sa'yo kung may iniisip kang ganun. Ako na nagpapayo lang din. 'Di ba? Ngayon, kung may iniisip kang ganun, na gusto mong mamuno, ipipilit mo yung sarili mo, at magawa mo naman, ang pangit, 'di ba? Ang pangit tignan na yung mga tao ayaw sa'yo. 'Di ba? Nagawa mo yung gusto mo, pero yung mga taong nasasakupan mo is against. 'Di ba? Against sa'yo. 'Di ba ang hirap ng ganun? Infrastructure projects ng Executive Department. It's time we take a stand as a people united in our aspiration to see the change we want to see in our government. Aking nakita ang strong clamor ng karamihan in social media na dapat makialam ang AFP lalo na sa pang-aabuso na ginagawa ng ilang pangunahing tauhan ng ating PNP na magkaroon na sana ng coup d'etat. Na inaamin ko minsan ay sumagi din sa aking isipan na why not? Pero yun nga ba ang tama at natatanging solusyon sa problema ng ating lipunan? Yun ang tanong doon. Yun ba ang tama? Kung magkakaroon ng kudita. Alam naman natin nung panahon ni Cory nagkaroon ng kudita. Alam naman natin yung naging resulta ng gulo nun. Di ba talagang magiging gulo lang siya? Yun lang talaga ang magiging resulta niyan eh. Ang tanong dyan, mareresolba ba kung ano yung problema natin ngayon kung sakasakaling magkaroon ng kudita sa bansa natin?
No? Parang sa tingin ko, para sa akin parang hindi. 'Di ba? Hindi magkakaroon ng Kasi kung magkakaroon ng gulo sa atin, syempre, pwedeng mag-declare ng martial law. 'Di ba? Ganun naman eh. Kapag medyo kinakalaban ng gobyerno, pwede siyang magdeklara ng ganun. Sino rin ba ang mahihirapan? 'Di ba? Yung mga tao na nagsimula din nun, at syempre tayo din naman lahat. 'Di ba? Kaya mas maganda siguro kung may ipinaglalaban tayo sa mga sarili natin. Mas maganda na lang sa payapang pamamaraan. Para sa akin, sa mapayapang paraan, maganda yung mga sinasabi ni Senator Robin Padilla. 'Di ba? Nakita naman natin, nakikita natin sa mga pelikula ni Robin Padilla na bad boy siya. Masyado siyang agresibo, masyado siyang matapang. 'Di ba? Walang iya ang mga tingin sa kanya doon sa mga pelikula niya. Pero ngayon, 'di ba? Maririnig mo sa isang bad boy, maririnig mo sa isang Robin Padilla na mas maganda yung mga ganitong klaseng problema ay dinadaan natin sa diplomasya. Dinadaan sa mapayapang paraan na hindi tayo nagkakagulo. 'Di ba? Hindi na kailangan ng gulo. Ngayon, kung gusto nating ipaglaban kung ano yung mga nasa puso natin, bakit hindi natin yan ilabas ngayong darating na eleksyon? Tuwing may darating na eleksyon, bakit hindi natin ilabas? Kaysa ganyan na magkagulo pa. Unang-una, syempre, sino ba ang maaapektuhan? Tayo din naman pag nagkagulo. 'Di ba? Tayo din. Mas lalo tayong mahihirapan. Ngayon, kung may pinaglalaban tayo, hindi naman masama siguro kahit sinasabi nila na parang tinatanggalan na ng demokrasya yung pagsasalita ngayon. No? Parang dinatanggalan. Nasa sa kanila yun. Ibig sabihin, pag ayaw nilang marinig yung sinasabi ng isang tao tungkol sa kanila, iniiwasan, nasasaktan sila, ay, hindi pa pwede yung ganun. Na parang ayaw mo makatanggap ng kritiko. Mas maganda nga yung may pumupuna sa'yo eh. May pumupuna sa mga maling ginagawa mo para alam mo kung paano mo itatama yung pagkakamali mo. Kasi kapag walang pumupuna sa'yo, hindi mo maitatama yung pagkakamali mo. Parang ganun yun. 'Di ba? Pero yung sa pamamaraan na maayos, 'di ba? Hindi naman yung para ipakita mo na yung mamumuna ka na, ipapakita mo na talagang yung magulo talaga. Hindi. 'Di ba? Mas lalo lang tayo mahihirapan. Pwede naman tayong mag-voice out, no? Sa mapayapang paraan. Gaya ng mga nangyayari ngayon. Nagvo-voice out yung mga tao. 'Di ba, sa mga rally, mapayapa, wala namang problema, walang nasasaktan. Kasi kawawa lang din naman yung mga kababayan natin eh. Kapag ganyan na may masasaktan, magkakaroon ng gulo. 'Di ba, mas maganda sa tamang pamamaraan lang. 'Di ba? At ngayon, yung kudeta na yan, wag na pasukin yan. Kumbaga, wag natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng mga martial na yan. Wag natin bigyan ng pagkakataon na ganun kasi tayo din naman ang mahihirapan eh. 'Di ba? Ngayon, kung meron tayong hinaing, kung meron tayong hinanakit, bakit hindi na lang natin daanin sa mga darating na eleksyon? Ganun na lang. Nagkudita nung panahon ni President Cory Aquino. Nasolusyonan ba ang problema kagaya ng corruption, abuse of power Wala pa rin. nung panahon ni President Marcos Sr.? Hindi. Wala pa rin. Nagkudita nung panahon ni President panahon ni President Estrada, nasolusyonan na ba ang problema ng ating lipunan? Wala pa rin. Hindi. Na din ang panahon ni President Arroyo. Wala pa Does it rin. solve the problems of our society? Hindi. Wala pa rin. 'Di ba, nung panahon ni Arroyo, inabutang ko 'yan. 'Di ba, nagkagulo noon. 'Di ba, wala pa ring nangyari. 'Di ba? Halos yung mga yung mga namuno noon, siyempre, pinaging wanted pa sila, pinaghahanap pa sila ng mga panahon na 'yun. 'Di ba? Ganun lang mangyayari. 'Di ba? Kasi yung mga nakaupo na yan, hindi mo pa rin matatalo basta-basta yan eh. 'Di ba? Nasa kanila pa rin ang power niyan eh. 'Di ba? Kaya sinasabi ko, parang sinasabi ni Senator Robin dito, no? Daanin natin sa mapayapang paraan. No, daanin natin eleksyon, sa eleksyon natin kasi minsan tayo din ang may kasalanan eh. Kung bakit may mga nakakaupong mga ganon na abusado, mga ganon, tayo din ang may kasalanan. 'Di ba?
Kumbaga tayo yung lumilikha ng mga halimaw eh. Tayo yung gumagawa ng halimaw, nakakain sa atin. 'Di ba? Kaya kapag may botohan, parang sisisihin din natin yung sarili natin eh. Kasi tayo yung bumubo. Sino ba nagpapaupo sa mga yan? Tayo din naman. 'Di ba? Hindi naman sila eh. Oh. Kaya mas maganda kung meron tayong pagkakamaling nagawa ng mga nakakaraang eleksyon, bakit hindi na lang natin itama sa mga darating na eleksyon? Kumbaga pag-aralan muna natin lahat ng mga iboboto natin kung wag na tayong boto ng boto. Hindi porket artista yan, hindi porket sikat yan, boboto mo na. Hindi porket lumalabas sa mga pelikula yan, hindi porket ganto-ganto yan, maraming fans, iboboto mo na. Wag ganun. Hindi porket controversial yan tao na yan, iboboto mo na. Dapat hindi ganun. Dapat pinag-aaralan natin lahat ng mga politiko na tumatakbo. Diba, pag-aaralan natin yan kung ano ba yung mga nagiging background nila. Ano ba yung mga nagagawa nila nung wala pa sila sa katungkulan o nung hindi pa sila nasa katungkulan na yan. 'Di ba? O yung nasa katungkulan silang yan, ano ba ang ginagawa nila? Kasi kung may mga performance silang pinapakitang magaganda, yun ang pwede nating pagbasihan na karapat dapat yung taong yun na iboto natin. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, tayo din ang gumagawa ng mga sariling halimaw na kakain sa atin. Kaya dapat tayo ay mag-ingat sa mga susunod. History will teach us military uprising will not solve the problem of our society. If we, the people, will keep electing corrupt, incapable, and ineffective people to lead our barangay, municipal, city, province, and the presidency. What we are experiencing now is mainly due to the wrong choice we made by electing PBBM during the 2022 presidential elections. That paved the way for his cousin, Martin Romualdez, to become the House Speaker. Ito, gaya nito, di ba? Kay PBBM. Noong eleksyong 2022, maraming bumoto sa kanya. No? Bumoto tayo, bumoto. Tapos nagsisisi na tayo ngayong bandang huli, parang ganyan. Nagsisisi na kami, binoto ka namin. Kasi nga syempre, naging katandem siya ni VP Sara. Syempre, yung mga taong may lubos na tiwala sa mga Duterte is nagtiwala din kay PBBM. 'Di ba? Ganun 'yun. Tayo din naman ang may kasalanan. 'Di ba? Kasi nagpadala tayo sa ganun. No? Kumbaga, hindi naman kasalanan ni Bongbong 'yan eh. Hindi naman kasalanan ni VP Sara 'yan. Hindi naman kasalanan ng mga tayo ang may kasalanan eh. 'Di ba? Kasi hindi tayo nakinig kay Lenny. Hindi tayo nakinig sa mga dilawan. At isa pa, hindi tayo nakinig kay Ma'am Rowena Guanzon. 'Di ba ngayon natatawa si Ma'am Rowena Guanzon na sinasabi niya, ano kayo? Kasi kayo hindi kayo nakinig sa akin. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya ngayon dapat mapagmatsyag na tayo mga katunay. Ngayon, sinasabi ko dito, kahit ako aminado ako sa sarili ko, na ako ang may mali, ako ang may kasalanan dahil isa ako sa bumoto. 'Di ba? Parang ganun 'yun. Kasi nasa huli na eh. Huli na para magsisi tayo eh. Nandiyan na, nakaupo na yan eh. Hindi naman pwedeng sabihin natin na bumaba ka na, umalis ka na dyan. Hindi naman pwedeng ganun na one click lang, bababa na yan, aalis na. Kung kailan sabihin natin na gusto natin bumaba. 'Di ba? Hindi naman niya gagawin 'yun. 'Di ba? Bago bumaba yan, Diyos ko po, ang daming mangyayaring talaga, gulo. 'Di ba? Ngayon, okay lang sana kung sabihin ng mga tao, kung marunong siya makinig sa mga tao na bumaba ka na dyan, o kung bababa siya, ay di mas maganda. Pero sa mga ganitong klaseng temahan, 'di ba? Parang kasing malabo eh. 'Di ba? Kahit magsisisigaw tayo, bumaba ka na dyan, bumaba ka. Wala din namang mangyayari. 'Di ba? Wala ding mangyayari. Kung magkagulo man para pababain siya, sino lang ang masasaktan? Tayo lang din. Magkapaluan, pagpapaluin pa tayo ng mga pulis niyan. Ganun lang, ang daming mga kababayan natin ang masasaktan. Kumbaga siguro mga katunay, tanggapin natin yung pagkakamaling nagawa natin. Alam naman natin, tanggap natin kasi inaamin nga natin na nagkamali tayo. Pero pwede naman nating bawiin yun sa susunod. Bakit hindi na lang tayo bumawi sa eleksyon? Pero bago natin gawin yun, kailangan pag-aralan muna natin lahat para hindi na tayo magkamali sa susunod. That's what we are seeing now, na panggagamit sa Kongreso as their platform to attack FPRRD and BP Sara.
Quadcom, Tricom, Committee on Good Government and Public Accountability, etc. For very obvious reasons, pagsasaula sa budget para magamit na panuhol ng mga crooks, kagaya ng inexpose ni Mayor Magalong. O ito, katulad nito, yan sa Congress, di ba? O, maraming galit dyan sa Quadco, maraming nagagalit sa kanila. O, ngayon, pag nanalo na naman yan, sino ang may kasalanan? O, syempre, bumoto sa kanila. O, kapag naupo na naman sila sa susunod, syempre, matutuloy na naman yung ganyan-ganyan nila kay BP Sara, sa mga ganun pa rin. O, sino na naman ang may kasalanan yan? O, syempre, mga mamamayan pa rin, naboboto sa kanila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag mag-eleksyon, isipin muna natin para hindi na tayo magkamali. Kung ano yung mga nakikita natin na hindi maganda, siguro hindi nakarapat-dapat iboto tong taong to kasi hindi na maganda yung nagiging performance niya. Ang gara lang ng ginagawa niya. Bakit hindi natin hanapin yung politiko, yung tao na talagang makakatulong sa atin? Napakarami hong tumatakbo na pwede nating pagpilian. No? Pwede tayong sumubok ng iba. Kaya pag nanalo na naman yung mga yan at nakabalik na naman sa pwesto at nakaupo, hindi sila yung may kasalanan. Ang may kasalanan dyan tayo. Diba? Tapos magsisisi na naman tayo. Yun na naman. O, diba? Kaya sinasabi natin, kaya nga may kasabihan yan yung pagboto vote wisely. Diba? Vote wisely. Para hindi na magkagulo, para hindi na magkaroon ng problema, hindi na masaktan tayong lahat, hindi yung mga kababayan natin. 'Di ba? Ngayon siguro magsisilbing leksyon na 'to sa atin lahat Leksyon na 'to sa atin, yung mga nangyayari ngayon. Sabi ni Luistro, dahil daw kay House Speaker ay bumabaha ng AIX, tupad, MAIC, at funds. Ang daming ang ayuda ngayon Wala ba tayo dyan, Tams? Wala ba tayong pasaya dyan na pabigas man lang, pasardinas na tabi-tabi? Sa mga nagpapakatuta sa padre di pamilya nila. Tayo ang bumoto sa kanila, nagbigay ng kapangyarihan na inaabuso nila. And now, ang gusto nyo, ang AFP ang maglinis ng kalat natin? Two successful coup in our nation's history since Marcos Sr. did not solve the problem in our society. Hindi naman masosolve. So what should we do now? Kumbaga, ang pagkakamali ay hindi malulutas ng isa pang pagkakamali. Hindi malulutas yun. Diba? We must not resort to military action or violence. Instead, let's harmonize the power that democracy has given us. Yes! Tayo naglagay sa kanila sa pwesto ng kapangyarihan, tayo din ang magpaalis. Yan yung sinasabi ko. Tayong mga taong bayan ang naglagay sa kanila sa pwesto sa kapangyarihan. Ngayon yung sinasabi, tayo din ang magpaalis. Yung sinasabi ko nga na, paalisin yan, pababain yan, hindi doon Hindi naman kasi mangyayari agad-agad yun. Swerte natin kung aalis agad dyan. Diba kahit magsisigaw tayo, bumaba ka na. Hindi makikinig yan. Diba wala yan. Kaya yung sinasabi dito na tayo din ang magpapaalis, tayo ang naglagay, tayo din ang magpapaalis. Yan yung eleksyon. Diba? Yan yung eleksyon. Kung siya tatakbo ulit, di wag nyo iboto. O pag siya natalo, umalis na siya. Ang masama nun, talo na siya, bumabalik pa. O, diba? Yun yung sinasabi dito. Yun yung mapayapang paraan. Wala pang masasaktan. Wala pang gulong mangyayari. Diba? Kanila. Let's unite and exercise our power through elections. It's time to hold our leaders accountable and choose the new path of our country. Let us come together to defeat the candidates backed by BBM Martin in the House, in the Senate and the House of Representatives, including local posts such as governors and mayors. Let's make these candidates realize that aligning themselves with this BBM Martin is not good for our country,
and their chances to win in the 2025 national and local elections. Yun yung tama. O, di ba? Tama yung pagpapaliwanag na yun. Yun ang sinasabi ko mga katunay, kahit English yan, naiintindihan natin yan. If this senatorial seat na hindi aligned sa prinsipyo at ipinaglalaban nila wag nyo ang iboto. ginagawa nila Ganun lang yun. BBM Martin, they can denounce and leave the Alyansa now and run as independent for them to have a better Tsaka chance pwede na of silang winning. bumukod, tama. Kung hindi na maganda yung nangyayari, di ba? Kaya yung ginawa ni Senator Amy, di ba? Let us support senatorials who possess the qualities and passion to serve our country tama. and people, including those who will lead the Alyansa. If we are able to put in power qualified and passionate public servants, only then we will be able to address the problems of our society. Nagkamali tayo sa pagpili noong 2022. 22. Tayo ang Babawi magtama ngayong ng ating 2025. pagkakamali sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating balota. Oh, yan. sa Oh, Mayo 12, di ba? 2025. Yan yung sinasabi ko mga We katunay. owe it to ourselves, our children, and Yes. the future of our nation to fight for a better tomorrow. Let's do this. Mula sa isang nabudol from Tacloban City. Taga Tacloban pala ito. From a former member of the AFP, a very passionate one. Former Okay, member. retired na pala itong si Major MJ Chico. Retired na. So, salamat MJ sa iyong passionate na post. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses na yan na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.